GMRC 4, Quarter 2, Week 7. Pamilyang Pilipino bilang instrumento ng pagpapatatag ng pagmamahal sa bayan. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pamilyang Pilipino bilang instrumento ng pagpapatatag ng pagmamahal sa bayan. Mga layunin. Una, nailalarawan ang mga kalagayan ng pagpapatatag ng mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. Pangalawa, naipapaliwanag na ang pagpapatatag sa mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino ay nagpapalakas ng damdaming makabayan. Pangatlo, naisa sa kilos ang mga pakikilahok sa mga gawain na nagpapatatag ng mga kaugaliang Pilipino. Unang araw. Maikling balik-aral. Ilarawan ang ginagawa ng mga sumusunod at sabihin ang pagkakatulad ng 4 na larawan. Para sa unang bilang, ano ang ginagawa ng magkapatid? Tama! Nag-iigib. Pangalawa, ano ang ginagawa ni nanay at bunso? Mahusay. Naglalaba. Pangatlo, ano ang ginagawa ni tatay? Magaling. Umiinom. Pang-4, ano ang ginagawa ni ate? Napakagaling. Nagdidilig. Ngayon ay sagutin mo ito. Ano ang pinapakitang pagkakatulad ng 4 na larawan? Tama! Pinapakita sa mga larawan na mayroong tungkulin ang pamilya sa paggamit at pagpapanatili ng kalinisan ng tubig at ito'y mahalagang gawi sa pamilya. Paghikayat na gawain. Paano to? Pagguhit ng family tree na nagsisimula sa sarili, paakyat sa mga lolo at lola. Gawing gabay ito. Ano-anong magagandang gawi ang naituro sa iyo o iyong natutuhan mula sa iyong? Una, ama. Pangalawa, ina. Pangatlo,
tito o tita sa panig ng iyong ama. Pang-apat, tito o tita sa panig ng iyong ina. Pang-lima, lolo at lola sa panig ng iyong ama. At mga lolo at lola sa panig ng iyong ina. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Una, ama. Pagtitiyaga sa trabaho, pagiging responsable, at pagiging matatag sa harap ng problema. Pangalawa, ina. Pagmamalasakit sa pamilya, pagiging maunawain, at masipag sa gawaing bahay. Pangatlo, tito o tita sa panig ng iyong ama. Pagpapahalaga sa tradisyon at kultura, pagiging matipid, at pagtuturo ng tamang asal. Pang-apat, tito o tita sa panig ng inyong nanay. Pagiging magalang, matulungin sa nangangailangan, at masayahin. Panglima, lolo at lola sa panig ng iyong ama. Pagiging mapagbigay, marespeto sa nakatatanda, at palakaibigan. Pang-anim, lolo at lola sa panig ng inyong nanay. Pagiging makadiyos, pagiging mahinahon, at pagbabahagi ng mga kwento't karunungan sa buhay. Ang pagtukoy ng mga magagandang gawing na ituro at natutuhan sa pamilya ang maglalarawan at mag-ugnay kung paano ang kaugaliang Pilipino ay napapatatag sa loob ng pamilya. Ang magpapaliwanag kung paano naipapatatag ang mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino tungo sa pagpapalakas ng damdaming makabayan, at ang magsasakilos sa mga iba't ibang gawaing pagkikilahok na nagpapatatag ng mga kaugaliang Pilipino. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Mga halimbawa ng mga kalagayang nagpapatatag sa mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino at nagpapalakas ng damdaming makabayan o pagmamahal sa bayan. Una, iginagalang ang mga sagradong lugar. Pangalawa, iginagalang ang relihiyosong paniniwala ng iba. Pangatlo, iginagalang ang watawat at pambansang awit.
Pang-apat, isinasaalang-alang ang pagkikibahagi sa espiritual na mga gawain. Pang-lima, itinataguyod ang pagpapahalaga at pagpapahusay ng mga wikang Filipino. Pang-anim, itinataguyod at iginagalang ang dignidad at pagkakapantay-pantay ng lahat, kabilang ang mga may espesyal na pangangailangan. Pang-pito, kinikilala ang sarili bilang isang Pilipino. Pang-walo, kinikilala at iginagalang ang mga tao mula sa iba't ibang pang-ekonomiya, panlipunan at kultura. Pang-siyam, mga voluntaryong pagtulong sa iba sa oras ng pangangailangan. Pang-sampu, nagbibigay daan sa iba na magkaroon ng interes at pagmamalaki sa pagiging Pilipino. Pang-11, nagpapakita ng malasakit ng saloobin sa kapaligiran. Pang-12, nagpapakita ng paggalang sa lahat. Pang-13, nagpapakita ng pagkamausisa at kahandaang matuto tungkol sa iba pang mga paraan upang ipahayag ang espiritual na buhay. Pang-14, nagsasanay sa pamamahala ng basura. Pang-15, nagtitipid ng enerhiya at mga napagkukunan ng likas na yaman. Pang-16, nililinis ang mga kagamitan, pasilidad at kagamitan sa paaralan. Ang mga nabanggit na halimbawa ay nagpapahiwatig ng 4 na uri. Ito ay ang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Narito ang mga halimbawa ng makadiyos. Basahin mo ito. Narito naman ang mga halimbawa para sa makatao. Basahin mo ito. Para naman sa makakalikasan, basahin mo ang mga ito. At panghuli,
makabansa. Basahin mo ang mga ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ikalawang araw. Unang aralin. Kahalagahan ng pagpapatatag ng mga gawain sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. Pagprosesong pag-unawa. Dula-basa. Basahin ang maikling dula patungkol sa pamilya at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Mga tauhan. Mayroong nanay. Meron ding anak katulad ng ate o kuya. Meron ding anak na bunso. Mayroong ding tatay, lolo, lola, kasambahay, anak ng kapitbahay at tagapagsalaysay. Handa na ba kayo? Narito ang inyong mga babasahin.
Pinatnubayang pagsasanay. Paano to? Sagutin ang sumusunod na mga tanong para sa malalim na pag-aaral. Para sa unang tanong, sino ang mga tauhan? May pagkakahalintulad ba ng kanilang mga kilos at gawi? Tama! Ang mga tauhan sa dula ay ang pamilya Ledesma na binubuo ng nanay, anak katulad ng ate o kuya, at anak na bunso. Meron ding tatay, lolo at lola. May pagkakahalintulad ang kanilang mga kilos at gawi sa pagiging mabait at magalang na pamilya. Kasama rin sa dula ang kasambahay, anak ng kapitbahay, at tagapagsalaysay. Pangalawa, ano ang naging suliranin sa dula? Paano ito hinarap ng pamilya Ledesma? Mahusay! Ang naging suliranin sa dula ay ang pagkakatama ng bato ng anak ng kapitbahay sa kanilang bubong. Hinarap ng pamilya Ledesma ang suliranin ng may kahinahunan. Maayos nilang tinanggap ang paumanhin na ibinigay ng kanilang kapitbahay. Pangatlo, bakit nasabi na ang pamilya Ledesma ay tinawag na pinakamabait na kapitbahay? Pangatwiranan ito. Napakahusay! Nasabi na ang pamilya Ledesma ay tinawag na pinakamabait na kapitbahay sapagkat naging mabuti ang kanilang pagtanggap sa paumanhin na ibinigay ng kanilang kapitbahay at hindi sila nagpakita ng anumang galit o pagkainis sa nagawa ng anak ng kanilang kapitbahay. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Basahin mo ang mga ito.
Ikatlong araw. Ikalawang aralin, mga paraan ng pakikilahok sa gawaing nagpapatatag ng kaugaliang Pilipino. Pagproseso ng pag-unawa. Pagsangguni sa apat na pangunahing pagpapahalaga o ang core values ng kagawaran ng edukasyon. Ayon sa Republic Act No. 8491, ang ating apat na pangunahing pagpapahalaga ay makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Pinatnubayang pagsasanay. Narito ang mga halimbawa ng gawi na nagpapahiwatig ng apat na pangunahing pagpapahalaga o core value ng kagawaran ng edukasyon. Para sa unang bilang, makadiyos, dapat iginagalang ang relihiyosong paniniwala ng iba. Pangalawa, makatao, nagpapakita ng paggalang sa lahat. Pangatlo, makakalikasan, pagmamalasakit sa kapaligiran. At pang-apat, iginagalang ang watawat at pambansang awit. Sagutin mo, palagi o minsan ko bang ginagawa ang sumusunod? Matapat na lagyan ng markang check ang sumusunod. Para sa unang bilang, iginagalang ang relihiyosong paniniwala ng iba. Ito ba ay palagi mong ginagawa? O ginagawa mo minsan? Ano ang iyong sagot? Magaling! Palagi ko itong ginagawa. Pangalawa, nagpapakita ng paggalang sa lahat. Palagi ko itong ginagawa o ginagawa ko minsan. Mahusay. Palagi ko itong ginagawa. Pangatlo, pagmamalasakit sa kapaligiran. Palagi ko itong ginagawa o ginagawa ko minsan. Ano ang iyong sagot? Tama! Palagi ko itong ginagawa. Pang-apat, iginagalang ang watawat at pambansang awit. Palagi ko itong ginagawa o ginagawa ko minsan. Mahusay. Palagi ko itong ginagawa. Mga bata, tandaan, sagutin ito ng may katapatan. Maaaring iba-iba ang ating mga kasagutan sa mga tanong na ito. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Kapag ang isang bansa ay gumawa ng mabuti, ang mga pamilya ay magkakaroon ng maayos na gawi. Ang isang bansa ay maaaring maging mahusay lamang kapag ang mga pamilya nito ay mahusay. Ang kaligayahan ng pamilya ay ang nagtataguyod ng kapayapaan sa lipunan. Ang mga gawi at kaugalian ng pamilya ay nag-aambag sa katatagan ng lipunan. Ang pagkamagalang ng pamilya ay nagtataguyod ng pagkamagalang sa lipunan. Pagninilay sa pagkatuto. Tama o mali? Pagnilayan kung ang sumusunod ay mga halimbawa ng pagpapatatag ng pagmamahal sa bayan ng pamilyang Pilipino. Isulat, sapat lang ang tama kung ang pangusap ay tama. Isulat sa puwang ang mali kung ang pangusap ay mali. Para sa unang bilang, kapag ang isang bansa ay gumawa ng mabuti, ang mga pamilya nito ay magkakaroon ng maayos na gawi. Ito ba ay tama o mali? Mahusay. Tama. Pangalawa, hindi nagkaroon ng kamalayan na ang isang bansa ay maaaring maging mahusay lamang kapag ang mga pamilya nito ay mahusay. Ito ba ay tama o mali? Magaling. Mali. Pangatlo, ang kaligayahan ng pamilya ay nagtataguyod ng kapayapaan sa lipunan. Ito ba ay tama o mali? Magaling. Tama. Pang-apat, hindi natatanto na ang patuloy na pagpapahalaga ng mga gawi at kaugalian ng pamilya ay nag-aambag sa katatagan ng lipunan. Ito ba ay tama o mali? Magaling. Mali. Panglima, ang pagkamagalang ng pamilya ay nagtataguyod ng pagkamagalang sa lipunan. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling. Tama. Pagsusulit. Piliin ang tamang sagot sa mga pagpipilian. Una, iginagalang ang mga sagradong lugar. A. Makadiyos. B. Makatao. C. Makakalikasan. D. Makabansa. Ano ang tamang sagot? Magaling. Titik. A. Makadiyos.
Pangalawa, ginagalang ang espiritual na paniniwala ng iba. A. Makadiyos. B. Makatao. C. Makakalikasan. D. Makabansa. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! A. Makadiyos. Pangatlo, nagpapakita ng pagmamalaki sa pagiging Pilipino. A. Makadiyos. B. Makatao. C. Makakalikasan. D. Makabansa. Ano ang tamang sagot? Magaling! D. Makabansa. Pang-apat, nag-aalaga sa kapaligiran. A. Makadiyos. B. Makatao. C. Makakalikasan. D. Makabansa. Ano ang tamang sagot? Mahusay! C. Makakalikasan. Panglima, nagsasagawa ng mga karapatan at pananagutan ng isang mamamayang Pilipino. A. Makadiyos. B. Makatao. C. Makakalikasan. D. Makabansa. Ano ang tamang sagot? Mahusay! D. Makabansa. Pang-anim, makadiyos. Ano kaya ang pwedeng kahulugan nito? A. Gumagamit ng likas yaman sa makatuwiran, matalino at matipid na pamamaraan. B. Nagpapahayag ng espiritual na paniniwala. C. Nagpapakita ng angkop na pag-uugali sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa paaralan, komunidad at bansa. D. Sensitibo sa mga pagkakaiba ng bawat isa, ng panlipunan at ng kultura. Ano ang tamang sagot? Mahusay! B. Nagpapahayag ng espiritual na paniniwala. Pang-pito, makatao. A. Gumagamit ng likas yaman sa makatuwiran, matalino at matipid na pamamaraan. B. Nagpapahayag ng espiritual na paniniwala. C. Nagpapakita ng angkop na pag-uugali sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa paaralan, komunidad at bansa. D. Sensitibo sa mga pagkakaiba ng bawat isa, ng panlipunan at ng kultura. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! D. Sensitibo sa mga pagkakaiba ng bawat isa, ng panlipunan at ng kultura.
Pang-8, makakalikasan. A. Gumagamit ng likas yaman sa makatuwiran, matalino at matipid na pamamaraan. B. Nagpapahayag ng espiritual na paniniwala. C. Nagpapakita ng angkop na pag-uugali sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa paaralan, komunidad at bansa. D. Sensitibo sa mga pagkakaiba ng bawat isa, ng panlipunan at ng kultura. Ano ang tamang sagot? Mahusay. A. Gumagamit ng likas yaman sa makatuwiran, matalino at matipid na pamamaraan. Pang-9, makabansa. A. Gumagamit ng likas yaman sa makatuwiran, matalino at matipid na pamamaraan. B. Nagpapahayag ng espiritual na paniniwala. C. Nagpapakita ng angkop na pag-uugali sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa paaralan, komunidad at bansa. D. Sensitibo sa mga pagkakaiba ng bawat isa, ng panlipunan at ng kultura. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! C. Nagpapakita ng angkop na pag-uugali sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa paaralan, komunidad at bansa. At pang-10, makabansa. A. Mga paraan upang ipahayag ang espiritual na buhay. B. Nagbibigay daan sa iba na magkaroon ng interes at pagmamalaki sa pagiging Pilipino. C. Nagpapakita ng malasakit ng saloobin sa kapaligiran. D. Nagpapakita ng paggalang sa lahat. Ano ang tamang sagot? Magaling! B. Nagbibigay daan sa iba na magkaroon ng interes at pagmamalaki sa pagiging Pilipino. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga kalagayan ng pagpapatatag ng mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. Mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino na nagpapalakas ng damdaming makabayan. At ang mga pagkikilahok sa mga gawain na nagpapatatag ng mga kaugaliang Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.